Kay barbaridad, huli ng ama pati ang anak. Hindi maaari ito! Buhay pa si Maria Clara! Kunting titiis na lamang at ako ay magtagumpay! Buhay pa ang kasal! Ginong Simon! Ginong Simon! Tumigil kayo! Tumigil kayo! Buenos dias, Kapitan. Mahina lang mga takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kapag bumilis pa tayo, maglalagos tayo sa paglalayan. Nangyari ay wala mang umiisang maayos na lawas sa lupay ito? Ang lunas ay napakadali. Sa katotohanan ay di ko alam kung bakit wala sino man nakaisip nito. Humukay na isang matuwid na kanal, buhat sa buwangan ng ilog hanggang sa labasan. At paraanin ito sa Maynila. Alalaang bagang magbukas na isang bagong ilog sa pamagitan ng paggawa ng kanal at sa pagsara sa dating ilog Pasig. Ngunit saan kumuha na ibabayad sa mga manggagawa? Walang magugugol doon sa stadyo sapagkat mga bilanggo ang gagawa. Wala sapat na bilanggo. Kung gayoy, piliting gumawa ang mga mamayang bata o matanda. Hindi ako sa ngayon dyan. Ako rin ko. Naguluhan lamang idudulot niyan. Mga kaguluhan! Nakaasa na ba kahit minsan ng bayang Ehipto? Nakaasa na ba ang mga bilagong Hodyo laban sa banal na si Tito? Tao kayo! Akala ko'y lalo na kayo nakakaunawa sa kasaysayan. Pit ang iyong mga kaharapan, hindi mga esyo ni Hudyo. At ang lupain ito ay hindi minsan nagimagsik. Sa mga panahon ang mga taga rito ay pinipilit mangakot ng malaking kahoy upang gawing daong hindi dahil sa mga pari. Ang mga panahon iyo'y malayo na. Ang mga pulong ito hindi na muli maghihimagsik. Bigyan mo sila ng lalong maraming gawain. At patawan mo sila ng lalong mataas na buwis. Magandang araw, kaibigan. Magandang araw, Kapitan Basilio. Magandang araw. Okay, bye. Kumusta na kalagayan ni Kapitan Siya? Tulad pa rin po ng dati. Ayaw pa rin ang paggamot. Ngunit inatasan niya ako pumunta sa San Diego para tingnan ang mga bahay paupahan nito. Noong mga bata ko ni Kapitan Siya, hindi pa rin rin ang gamot na yan. Hindi ko rin lubos maisip kung nasa nanggaling ang sa mga droga na yan. Mawalang galang lang po. Ngunit ang opio isang uri ng halaman lamang. Hindi ito isang uri ng gamot na katutuklas pa lang. At hindi rin ito isang halaman na kututubo pa lang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Sa ngayon ako sinabi mo kaibigan. Sa pagkakatanda ko, meron ako yun. Tama, meron nga. Ngunit, hindi ito ginamit pinapansin dahil ako lang kami sa may pag-aaral. Maiba ako. Kumusta na ba yung Akademya ng Wikang Kastila na tinakatag niyo? Mabuti naman po. Nakahanda ng mga guro at para lang gagamitin. Sa palagay ko, tututulan niya ni Padre Silvaila. Patutuloy po, sabagat hinihintay na lang po namin ang permisyon pagkatapos magipag-usap ni Padre Rene kay Kapitan General. Tinigaruhan na po namin sila ng 2 kamyong kastanyos at nangako naman sila na tutulungan niya kami. Sana may kayo kukuha ng pera. Ambag ang mga eskwela. Ang mga guro naman ay hati sa 2, sa Pilipino at Kastila. At sa kagamitan naman, ay handog ito na mayamang karai at ang isa sa kanyang bahay. Mabuti kung ganun. Paano? Mauna muna ako sa taas. Salamat sa oras mo. Salamat. Alis mo. May iba nga akong kaibigan. Ano nga ba ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Teka, wag kang kabahan. Tila namumula ang iyong mukha nung napag-usapan natin yung kasitahan. Ang umibig nga naman.
Kung sa bagay, kaibig-ibig naman talaga ang iyong kasintahan. Maganda na mayaman pa. Kaya lang ano. Teka lang, huwag kang kabahan. Ang gusto ko lang sabihin ay, palagi niya kasama ang kanyang titiyan na uod ng sungit. Palibhasa yung maganda na. Magandang araw sa inyo. Magandang araw po. Pwede ba akong kisali sa inyong usapan? Tila kayo nagkakatuwa. Oh, Basilio, ikaw na ba ay uwi na at nagbabakasyon? Ganun na nga po, Ginoong Simon. Upo muna tayo. Sino ba yung kasama mo? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit na kami bayan. Bakit po, Ginoo? Hindi pa ba kayo namapasyal sa kanya na bayan? Sadyang hindi naman ako pumupunta sa mga lawigang iyon, sapagkat hindi naman bumibili ng mga lahat sa mga tao doon. Sa palagay ko, dahil mahihirap lang ang mga tao doon. Sadyang hindi lang kami bumibili ng mga gamit na hindi naman namin kailangan. Bueno, ito at pagsaluhan niyo na lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Salamat po, Ginoo, pero hindi kami uminom ng alak. Hindi umiinom. Ika nga ni Padre Camura na masama raw ang puro tubig ang iniin. Kung tubig lang iniinom ni Padre Camora, ay wala sigurong chismis na maririnig. Di tulad ng alkohol, ang matabang tubig ay nakamamatay. At kapag tubig ay nagalit, yun ay maaaring lumawak at maging dagat at handang pumatay. Ipagpaumanin niyo po, Ginoong Simon. Ngunit, mauna na po kami. Ang tiyo na aking kasama ay naghihintay sa may dakong halina. Walang anuman. Pangarap, Basilio. Pawang mga pangarap. Kung sumagot kay Don Simon, Ang taong yan ay nakapanghilambot. Halos kinakatakutan ko. siya ang tinatawag na Kaimangking Kardinal. Kardinal? Kamahal-mahalang itin kung siya mag-ibig. Si Don Simon ang sanggunian ng Kapitan General. Padre Florentino, halila kayo sa itaas. Nandoon na sila Padre Camora at si Padre Salvi. Salamat, Kapitan. Subalit. Kapag hindi kayo papandi, iisipin ng mga pride yung ayaw mo magsalmo sa kanila. Ako'y susunod na lamang. Kausapin ko lamang ang aking pamangkin na si Isidani. Padre Florentino. Isagani. Huwag kang aakyat ng kubeta habang ako'y naroon pa. Baka makakalabis na tayo sa kagandahan ng loob ng kapitan. Opo. Hindi yun ang tunay na dahilan. Ang totoo ayaw niyang makausap ko si Doña Victorina. Pagkatapos ng usapan ni Padre Florentino, Kapitan at Isagani ay muling sumungaw si Simon sa may hagdanan ng kubyerta. Pinag-usapan ni Don Custodio at Simon ang tanawing Ilog Pasig hanggang napasok ng tungkol sa alamat. Nahilo si Simon nung marinig niya ang pinag-usapan ng taong si Crisostomo Ibarra, isang filibustero, kaya't sinamahan siya ni Doña Victorina. Kuya, sa iyong palagay, makapag-aral kaya ako sa Manila tulad mo? Aba, oo naman. Ama, Julie, kailan kayo sa makakapunta na Manila upang mag-aral? Kuya naman, Sa isang taon, magsaya ka ng mahaba at mag-aral ka na sa Manila katulad ng mga dalaga sa bayan. talaga pa? Oo naman. Alam mo, Ama, iniisip niya si Basilio sa mga oras na ito at ang pangako nito magpakasal kanya. Kuya, Magandang ani na tinamak. Maganda? Ngunit ano yung pinag-aalala? Ang mga prele, ama. Anak, magpamanin ka. Wala na tayong magagawa. Ngunit ama, sila yung mga buso na. Anak, ipagpalagay mo na lang ngayon sa lapi ay hinulog sa tubig at sinakmal ng malaking buhaya. Telesforo! Ibibigay ko na lang sa lipin ko ang lupain ito. Total, matagal-tagal na rin siyang naninigyan sa akin. Hindi! Ako nag-aari dito! Ngunit hindi sa iyo ang lupain ito. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari? May buweba ba kayo? Meron. At nasaan naman iyon? At bakit mo naman kailangan makita ito? Hindi ako magbayad ni kalahati ng buwis hanggat hindi mo napaipakita sa akin ang buweba. Anak, huwag ka na matigas. Ama, handa ako may paglaban. Tama ang iyong ama. Wala kang mahita kung patuloy kang magmamatigas sa amin. Hindi ako papayag! Ama! Kay barbaridad, huli ng ama pati ang anak. Santo Diyos, Santa Immortalos Santo Diyos, Santo Immortal, Gobierno Señor de la Corte, Pangilian Turuman. Ay, naku, bata ka. Hindi ko alam kung anong ituturo sa bahay niyo at hindi ka marunong magdasal. Santa Diyos, Salvador, Santa
Santa Immortal Revolución de la Puente ito dumaan. Pasensya na po. Pasensya? Ay, nako, Santa Diyos. Santa Puente, Santa Immortal Revolución de la Puente ito dumaan. Sumagot ka nga? Pasensya na. Santo Diyos, Santo Puente, Santo Immortal, Libranos Señor de la Puente ito dumaan. Sa bagay, wala naman kasi babae sa inyo. Santa Diyos, Santa Puente, Santa Immortal Revolución de la Puente ito dumaan. Natatandaan ko pang lugar na ito. Parang kailan lang ang sakit na aking nadarama. Ano yun? Anong ginagawa mo rito? Nalimutan mo na ba na ito ang putod ng aking ina? At sa tingin mo sino ako? Isang taong akala kong wala na, ngunit meron pa pala. Isang taong dakila. Na katulad ko, na wala labis ang damdamin. Alam mo ba ang lihim na to ay maaari mo ikamatay? Pwede ka mapahamak sa aking mga kamay. Totoong naririto ako dahil may pangako ako sa isang kaibigan na pinatay ng mga Kastila. Kaya nga ako bumalik upang maging ganti sa mga Kastilang yan. Isang Kastila mapang-abuso. Tingnan mo ang mga kabataan ngayon. Wala na ginawa kundi ang sumunod sa mga utos ng Kastila. Kaya nga nag-aral ako ng Kastila upang madinig ako ng mga Espanyol. Ano ay yung mahihita kapag ikaw nakapagtapos? Makikita mo bang maligaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na labang hahayaan ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa? Natatapak-tapakan na lamang sa mismong nagpatay sa kanila? Ano ang gusto niyong gawin ko, Ginoong Simon? Isa lang akong hamak na estudyante. Hindi maaaring hukayin ko ang bangkay na aking ina. At pabitangan lang naman ng kung sino-sinong Espanyol. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na! Mamatay na ang mga hina at matitira ang mga malalakas. Konting pagtitiis na lamang at ako ay magtatagumpay. Nagalit si Placido na isang mag-aaral sapagkat niloko siya ng kanyang kapwang estudyante. Si Juanito ay nagalit sa pagrereklamo ni Placido na parang babae. Dahil dito, lumaki ang gulo hanggang nasigawan na sila. Lahat ay natigil nang si Padre Milon ay dumating. Siya bumati at muling pinag-usapan ang pamamalakad sa edukasyon. Gusto magkaroon ng katarungan kaya't si Isagani na mismo ang kumilos. Pakatagal naman. Meron pa akong pagpupulong. Estudoni! Estudoni! Babas ka na nga. Pumunta lamang ako dito upang sabihin sa'yo huwag muna tayo magkita. Nagagulo ang mga estudyante ngayon. Baka ako'y pamanmanan. Estudoni, ikaw naman eh. Estudoni, balik nga, sige na. Ano ka ba? Baka mayroong makakita sa atin. Alam mo kasi, namatay yung tiyahin ko. Kailangan lang namin ng pampalibing. Tiyahin? Di ba 3 taong patay ng tiyahin mo? Ay, hindi pala yung kapatid ng tiyahin ko. Sige na. Sige, ito 100. Salamat! Magandang umaga, Kapitan General. Magandang umaga, Padre Camora. Pumasok ka at dito tayo mag-uusap sa loob. General, ang anak na dalaga ng kabisang Talis ay bumalik dito at hiniling ng paglayan ng kanyang nunong may sakit. 3 araw na siyang naparito. Siya ay isang kahabag-habag na dalaga. Por Diyos por Santo, Padre Camora. Sulatan mo ang tenyente ng Guardia Civil upang palayain ang nuno ng dalaga. Hindi na nila masasabing tayo'y walang habag. Sa kabilang banda, si Juanito Pelaez ay nag-usap kay Placido at nang dumating si Isagani, itinanong muli kung kamusta ang kanyang bakasyon.
Kamusta ang iyong negosyo? Tingnan mo, mahilap ang aking negosyo. Sukat na ang dahil, Kiruga. Iligtas na kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera. Pinautag mo na sila upang ikaw ay hindi na magabagin. Tingnan mo, marami ang may utang sa akin, hindi ko masingil. Wala din bigay akin ni Sibo, kaya hindi ko sila masingil din. Hugay, ilapit mo na lang sila sa akin. Halika sa silid tayo mag-usap. Kailangan ko may pasok ilang kahon ng mga barik at itago sa kamalig. Pangalan niyo si Diyos Simon. Hindi ka mamangarib, bahagyaman. Ang mga baril na ito ay unti-unti na itatago sa mga bahay-bahay. Inanyayahan ni Simon sina Benzaib, Padre Camora, Padre Salve, Quiroga, Doña Victorina, Don Custodio at Paulita nung pumunta sa piyesta ng Quiapo. Dito naganap ang usapan tungkol kay Paulita Gomez at sa kalaunan ay pinag-usapan ang tungkol sa isang taong nasakop ng ibang bayan at umibig sa isang dilag na anak ng pari. Hindi niya naatim ang kanyang kagustuhan sapagkat tinugi siya ng mga dayuhan o mananakop at patuloy siyang naghimagsik. Ginong Simon. Sinigurado mo bang walang nakasunod sa'yo? Opo, At kamusta naman si Kapitan Tiago? mahina ng pulso. Wala na rin siyang ganang kumain. At tuluyan ng kumalat ang lason sa kanyang katawan. Kagaya ng Pilipinas, habang tumatagal, lalong humihina. Napansin ko na hindi mo binabasa ang librong binigay ko sa iyo. Hindi mo na ba mahal ang ating bayan? Ginong Sa Simon. loob na ilang oras ay magsisimula ng himagsikan. Wala na mga universidad at wala na mag-aaral at wala na magpapahirap. Naparito lang ako dahil sa dalawang bagay, ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan. Saan ka? Sa panig na umaapi o sa panig ng iyong bayan? Hindi ko po alam. Magpasya ka! Kailangan mo na magdesisyon dahil ako ang mumuno sa pagkakagulo. Ang pakikiusap ko sa iyo, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ang mahalaan mo ay isang hukbo at lusubin niyo sa Santa Clara at kukunin mo ang isang taong tanging ikaw lang nakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Sino na po yun, Ginoo? Si Maria Clara. Huli na po kayo. Ano yung ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi! Paano nangyari ito? Ika-6 ng hapon nang siya'y pumanaw. Naparoon ako sa komento upang makibalita at sabihin nila sa akin ang lahat ng nangyari. Pagbalik ko, isang liyam mula kay Padre Salvi na ipinaabot ni Kapitan Tiago ang dala ni Padre Irene. At dahil yung sulat na ito ay nanangis ang kapitan. Hindi maaari ito! Buhay pa si Maria Clara! Ililigtas ko siya ngayon! Huminaan kayo, Ginong Simon. Wala tayong magagawa kundi ang tanggapin nila ang katotohanan. Namatay mo lamang siya na hindi alam na ako'y buhay pa at ako'y nagbalik para sa kanya. Ginong Simon, Huwag mo ako sundan! kaawa-awang tao. Labis siya naghirap at nagtiis ng mahabang panahon para lamang makita ang kanyang binamahal. At ang ganti lang ay sakit na kanyang nadarama. Kapitan Tiago, Oh, saan po kayo? dahil si Basilio, dinakip. Totoo ba, Padre Irene? Oo, malitaw sana kayong mabala, Kapitan. Makasama sa inyo. Kapitan Tiago, wag. Patay na siya. Pagwalain mo ang kanyang kaluluwa. Ginong Simon! Ginong Simon! Halika sa loob. Isa akong masamang anak at kapatid, Ginong Simon. Pinahihirapan nilang aking ina. Ngayon pinarurusahan ako ng Diyos. Ang tanging nararamdaman ko nila ngayon ay pagsasakit at paghihinapis. Kahit noong nagsisimula pang himagsikan, ay hindi ako nakialam. Ngunit ikaw ang may pakana kung bakit ako nandito sa labas. Pero ngayon, handa na akong lumaban. Handa na ako ipaglaban ng bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil na rin sa akin. Urong-sulong ang aking mga desisyon. Dahil umibig pa ako noon. Ngayon patay ng aking puso. Wala yung dahilan para ako yung matras. Pareho na tayo ngayon. At sa tulong mo ako'y magtatagumpay. Magsasabog ako ng kamatayan sa gitna ng bango at rangya. Ikaw na magigising sa mga kabataan sa gitna ng dugo. Para sa naman po ang laparang iyan. Hintayin mo! Dinamita! Oo, ngunit hindi ito isang ordinaryong dinamita. Ito ang mga kagagawang walang katwiran. Ngayong gabi,
makakarinig ang pagsabog ng Pilipinas at mapaparusahan mga kasalanang hindi magawang parusahan. Napakaganda mo ngayon, Iha. Salamat po, Tia. Magnifico. Ama, Anak, Espiritu Santo. Juanito, tinatanggap mo ba ang babaeng ito maging asawa mo hanggang buhay sa hirap at ginawa? Opo, Padre. Paulita, tinatanggap mo ba ang lalaki ito maging asawa mo hanggang buhay sa hirap at ginawa? Opo, Padre. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Masaya ako para sa inyong dalawa. Mabuhay ang bagong kasal. Ano naman yung hinahawakan mo? Isa itong regalo na nagsisilbing ilaw para sa inyong maliwanag na pagmamahalan. Hindi na ako nakakita ng ganyan. Marami siguro mamamatay sa mangyayari pagsabog. Mabuti na iwan ko muna sila. Hindi. Ito ang handog ko sa bagong kasal. Napakaganda namang ilaw eh. Maraming salamat, Don Simon. Pwede ba namin gamitin na nito ngayon? Oo naman. Dapat na ako umalis dito. Manifest el Paris? Sa itong sulat galing kay Crisostomo Ibarra. Isang biro lang yan! Hindi sa magandang biro. Oo nga, galing yan sa isang taong matagal na ang namayapa. Totoo nga, sulat kamay ni Crisostomo Ibarra ito. Ituloy kasi yan! Walang bakit ipangamba! Walang pantang biro yan! Hindi kaya na tayo patayin lahat? Teka muna, unti-unti na mawawala yung ilaw ng lampara. Nasaan si Padre rin eh? Sabi niya, sa saglit lang daw. Dumabi kayo! Padre! Sa baba yung pagkaramdam? Wala ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Anumang oras ay tatalab na ang lason sa aking katawan. Diyos ko! Halika na muna dito. Huwag kayong matakot, Padre. Lumalalim na ang gabi. Nais kong ilahad sa iyo ang aking lihim. Maaari mo bang sabihin sa akin kung totoong may Diyos? Kahit saan tayo natungo,
nariyan ang Diyos. Padre, ayoko mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostong Maybara na malao ng ipinapalagay na patay. Noong araw pagkatapos kong mag-aral sa Europa, ay umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niya hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat nangyari. Hindi nagtatagumpay ang iyong plano dahil sa kaniya, sapagkat alam niya hindi ito tama. Igalan natin ang pinginayang kapasyahan. Palagay niyo po ba na ang Diyos ay ang nagkaloob ng lahat ng ito? Wala makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya nahangad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali inyong pamamaraan, pag-ibig lang ang nakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinaparusahan at hindi ang mga masamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangan alugin ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay mapayapa ng aking kalooban. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna, hindi makakabaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Ako miss estudyante, wala sa buhay. Estudyante, Hindi maaaring kung ano lang aking inapiharap sa Hoy! bangkay. Selfie! Grap nun. Bintang na kulo. Nindot sa imo grapa eh. Sila. Magandang araw mga kaibigan. Tinigyan mo na tayo. Kamusta naman si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Kumalat na rin ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas. Habang tumatagal, lalong sumasala. Action. Sisimula na yung magsikan. Sa loob lamang ng ilang oras. Simula na. Sa walay! Sultil ka nag ginoong sumin anak. Ya, mubat niya siya sa loob lamang ng isang oras na. Kay pangutan ba? Hindi mo na ba mahal ang iyong bayan? Ya, musta siya ginoong niya. Walang pick siya. Enggak. Ay katawa ka. Ay katawa ka mga. Nanapod niya eh. Girls, right from boys. Father. Okay, our summary for today is electronics Ang Bible kay is the branch of physics that deals with the emission, transmission, behavior, and effects of electrons. Hey, sorry. Hey, sorry. Kailangan na namin ng pampalibing. Tiyahin, di ba 3 taong patay ng tiyahin mo? Ay, hindi pala yung kapatid ng tiyahin ko. Sige na. Sige, ito 100. Salamat!
Ha? Sinyo Simon, mahilap. Mahilap ng aking negosyo. Magandang umaga, Kapitan General. General, ang anak na dalaga ng kabilang tulis ay... General, ang anak na dalaga ng kabisang talis ay bumalik dito at hiniling ng paglayan ng kanyang nunong may sakit. Ikatlong araw na siyang naparito. Siya ay isang kahabag-habag na dalaga. Hala, sulatan mo ang...